Nagsimula ang kwento kay Joe na iniwan ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae sa kanyang lola ng ilang araw habang siya ay may espesyal na biyahe. Halatang malungkot ang bata dahil tila malapit siya sa kanyang ina, ngunit dahan-dahang iniabot ni Joe ang isang cellphone at tiniyak sa kanya na maaari siyang tumawag anumang oras na mamimiss niya ito. Pagkaalis niya sakay ng kotse, dinala ng lola ang batang babae sa itaas nang biglang lumitaw ang nakamaskarang nanghihimasok, tinutukan ng baril ang matandang babae at pinatay siya. Sa ibang lugar, si Joe, na walang kamalay-malay ay nakarating sa paliparan dahil lumilitaw na ang kanyang biyahe ay inisponsor ng isang social networking site na nagngangalang Altogether. Siya at ang 3 pang kalahok, sina Gwen, Max, at Dave, ay napili bilang mga nanalo sa pamamagitan ng isang lucky draw at ngayon ay patungo sa libreng 3 araw na biyahe patungong New York sakay ng private jet. Nagkita silang 4 sa VIP lounge kung saan sila ay nagbatian at agad na nagsimulang uminom ng mga mamahaling inumin. Si Dave, na feeling komedyante ngunit sa totoo lang ay isang mangmang, ay nagsimulang magtanong kay Joe ng mga hindi komportableng tanong tungkol sa kanyang pamilya. Lumalabas na na-stalk na niya ang social media profile ng lahat at nag-aalangan ding inamin ng mga babae na ginawa rin nila iyon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang boses ang nag-anunsyo na habang nasa biyahe papuntang New York, magkakaroon sila ng pagkakataong lumahok sa mga laro at posibleng manalo ng mga mamahaling regalo. Gayunpaman, may isang kondisyon, dapat nilang isuko ang kanilang mga mobile phone bago sumakay. Medyo nagtaka ang grupo, ngunit nang makita nila ang napakalaking private jet, agad nilang nakalimutan ng lahat at ibinigay ang kanilang mga cellphone sa staff member. Pagkatapos nito, sumakay na silang 4 sa jet at napanganga ang lahat sa pagkamangha. Ang nakamamanghang interior, malawak na hanay ng mga alak, magkakahiwalay na LED screen para sa bawat tao, at napakarangyang mga banyo ay parang isang panaginip. Wala pa sa kanila ang nakaranas ng ganito at naguhumapaw sa kagalakan. Di nagtagal, sinalubong sila ng host sa pamamagitan ng intercom. Inihayag niya na malapit nang magsimula ang mga laro at ang mga premyong maaaring makuha ay ginto, VIP ticket sa mga konsyerto at maging isang 4x4 SUV. Nang maupo na ang mga nasasabik na kalahok at maisuot ang kanilang mga seatbelt, sa wakas ay lumipad na ang flight mula sa London. Nagsimulang magsalita ang host tungkol sa mga nakagawiang impormasyon sa paglipad na parang isang veterano at tila normal naman ang lahat. Nagsagawa si Max ng ilang kalkulasyon at ipinahayag na makakarating sila sa New York sa loob ng halos 6 na oras, habang inamin naman ng kinakabahang si Gwen na ito ang kanyang unang beses na paglipad, lalo na ang paglalakbay sa ibang bansa. Agad na nagbukas si Dave ng isang bote ng champagne at nagsimulang uminom ang lahat upang ipagdiwang ang paglalakbay. Ilang minuto ang lumipas, biglang nagsalita ang host, sinabing oras na para maglaro sa unang round ng mga laro. Lumitaw siya sa screen na may avatar ng buwaya at hiniling sa kanila na basahin muna ang mga tuntunin at kondisyon. Nag-scroll lang ang lahat ng kalahok hanggang dulo at pinindot ang accept, pagkatapos ay ipinaliwanag ng host na ang laro ay kailangang laruin hanggang sa pinakadulo. Ang sino mang kalahok na sisira sa daloy ng laro ay haharap sa mga parusa. Ang unang laro ay magiging isang quiz contest kung saan ang bawat kalahok ay tatanungin ng ilang mga pangunahing tanong. Dapat silang sumagot ng tapat at tama dahil ang lahat ng mga tanong ay batay sa data na nai-upload nila sa kanilang Altogether social media profile. Ang una ay si Dave at tinanong siya ng 3 tanong. Ang una ay kung ilang goal ang nakamit niya para sa kanyang koponan sa Sunday Football League at buong kumpiyansang sinagot ni Dave na siyam. Ang pangalawang tanong ay kung mayroon ba siyang mga tato sa kanyang katawan at sumagot si Dave ng oo, mayroon siyang isa sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Ang ikatlong tanong ay nagpakita sa kanya ng larawan ng isang babae at tinanong kung kilala niya ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dave at natigilan saglit. Pagkatapos ay isiniwalat ng host na ang larawan ay kinunan ilang linggo pa lamang ang nakalilipas at muling itinanong kung kilala niya ito. Si Dave, na tiyak na hindi inaasahan ng tanong na ito, ay nag-aalangan na sinabing hindi pa niya ito nakita noon. Inihayag ng host na lahat ng 3 niyang sagot ay mali, na ikinagulat ng buong grupo. Hindi pa naka-score si Dave ng kahit isang goal ngayong season, lumilitaw na naman siya dahil sa pananakit sa isang kalaban. May tato nga si Dave sa kanyang likod, ngunit mayroon siyang isa pa sa kanyang bayag na ipinalagay niya 3 taon na ang nakalilipas. Ang pagbubunyag ay nag-iwan sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang host ay gumawa pa ng isang hakbang at isiniwalat na ang babae sa larawan ay isang mamamayang Pranses na nagngangalang Amy na nakilala ni Dave noong nakaraang linggo. Naginuman sila at nagpalipas ng gabi kahit na engaged na siya. Kinabukasan, binlock ni Dave si Amy para itago ang kanyang pagtataksil. Nang marinig ang lahat ng ito, medyo naging tensyonado ang paligid at nagulat si Dave kung paano nagkaroon ng ganitong personal na impormasyon ng kumpanyang ito tungkol sa kanya. Ang sumunod ay si Joe at agad na nabunyag sa quiz na dati siyang adik sa droga at kinailangang manatili sa rehab ng matagal para gumaling. Hindi lang iyon, binago rin niya ang kanyang hitsura at nag-upload ng mga bold na larawan sa mga dating site kahit na mayroon siyang 5 taong gulang na anak na babae. Bagamat tama ang sagot ni Joe sa 2 tanong, nahihiya siya na nabunyag ang kanyang personal na buhay sa harap ng iba. Pagkatapos, si Max naman ang tinanong ng ilang mga simpleng tanong ngunit mali ang lahat ng sagot. Tila wala siyang alam tungkol sa sarili niyang buhay.
Pagkatapos ay ipinahiya siya ng host sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang unang bagay na binili ni Max sa website ay gamot para sa kulugo sa ari. Ini-stalk din niya ang isang babaeng nagngangalang Jennifer ng 234 na beses, madalas na tumitingin sa mga larawan nito ng ilang oras. Sa wakas, si Gwen naman at nabunyag din ang kanyang mga sikreto. Nagtatrabaho siya bilang isang tagapayo, ngunit sa online, walang humpay siyang nanggugulo sa mga tao at binubuli ang kanyang mga junior. Ang malala pa, pinahirapan niya ang isang lalaking nagngangalang Neil noong siya ay nasa kolehiyo at lumikha pa ng online forum patungkol dito. Natigilan ng iba pang miyembro ng grupo nang marinig ito dahil inakala nilang inosenteng babae si Gwen. Dahil dito, natapos ang unang round habang silang apat ay lubos na napahiya ng mabunyag ang kanilang mga sikreto. Ngunit di nagtagal, nagsimula silang magtawanan tungkol sa karanasan at naniniwalang ang matinding yugto ay tapos na. Iniisip nila na marahil yun lang ang impormasyon na mayroon ng kumpanya, kaya maaaring hindi naman ganoon kasama ang susunod na round. Samantala, napansin ni John na mukhang masama ang panahon sa labas, kahit na sinabi ng forecast na magiging maaliwalas. Sinabi niya ito sa iba, ngunit walang pumansin dahil masyado silang lasing at gusto lang manalo ng premyong pera. Di nagtagal, inanunsyo ng host ng pangalawang round, Kiss and Tell, na ikinatuwa ng mga kalahok. Ipinaliwanag niya na ang Altogether social media site ay may milyon-milyong user na nagbabahagi ng kanilang mga interes, hilig, at pangarap araw-araw. Para sa ilan, ito ay isang lugar kung saan maaari silang magbalat kayo, ngunit para sa iba, ito ay isang lugar kung saan maaari nilang ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Ang layunin ng round na ito ay upang malaman kung ano ang ginagawa ng apat na kalahok na ito sa likod ng kanilang mga social media account. Walang ano-ano, nagplay ang host ng isang nakakagambalang video kung saan ang isang lalaki ay nakatali at binugbog ng isang grupo ng mga hindi kilalang salarin. Nakiusap siya at nagmakaawa para sa tulong, ngunit tinutukan siya ng baril ng mga malulupit na lalaki at pinatay siya. Habang ang lahat ay napasinghap sa takot, tinanong ng host si Joe kung napanood na niya ang video na ito noon. Sinabi niyang hindi niya matandaan, ngunit pagkatapos ay ipinakita ng host ang kanyang internet history na nagpapakita na hindi lamang niya pinanood ang video ng maraming beses kundi ibinahagi rin ito sa kanyang mga kaibigan. Pinatutunayan nito na nasisiyahan siyang panoorin ng iba na nagdurusa. Itinanggi ito ni Joe at labis na na-offend kaya't ipinahayag niya na ayaw na niyang maglaro ng nakakainis na larong ito. Gayunpaman, hindi tumigil ang host at sumunod na bumaling kay Gwen. Ipinakita rin niya ang kanyang personal na impormasyon at isiniwalat na hindi pa siya pisikal na nakipag-ugnayan sa sinumang lalaki, ngunit ipinakita niya ang kanyang sarili sa online bilang isang taong may karanasan. Sunod, isiniwalat ang internet history ni Dave. Ipinapakita nito na madalas siyang bumibisita sa maraming adult websites sa Japan at partikular na naghahanap ng mga video na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Pakiramdam ni Dave ay nabunyag siya at sinabing lahat ay gumagawa ng mga kasalanan kapag sila ay nag-iisa. Ngunit sinimulan siyang husgahan ng iba na labis niyang ikinagalit. Ipinahayag din niya na tapos na siya sa larong ito at sinubukang buksan ang cabin ng piloto, ngunit hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon, nagbabala ang host na parurusahan si Dave dahil sa paglabag sa mga patakaran. Mula sa kanyang friend list, isang random na lalaki ang napili at isang video ang nagpapakita ng mga lalaking nakamaskara na pumasok sa kanyang silid. Siya ay binusalan at itinali at agad siyang tinapos ng mga lalaki gamit ang isang bala sa kanyang mukha. Nang biglang natapos ang video, lahat ng kalahok ay natakot, maliban kay Dave, na pakiramdam ay prank lamang ang lahat at malamang na milyon-milyong tao ang nanonood sa kanila ng live. Samantala, si Max na nag-aalala ay sumubok na mag-email sa pulisya gamit ang smart screen, ngunit lahat ay nakablock. Pagkatapos ay ipinaalam ng host na dahil sinubukan ni Max na makipag-ugnayan sa labas, isa sa kanyang mga kaibigan ang parurusahan din. Desperadong humingi ng tawad sina Gwen at Joe, hiniling sa host na huwag itong gawin, ngunit nanatiling walang pakialam si Max. Patuloy siyang naghahanap ng paraan para magpadala ng email na parang wala siyang pakialam sa kanyang mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang lalaking nagngangalang-alan ang napili at isang video ang nagpapakita sa kanya na nakatayo malapit sa elevator. Bigla siyang sinalakay ng isang lalaking nakamaskara mula sa likuran at binugbog siya bago inihagis pababa mula sa itaas na brutal na tumapos sa kanya. Kinilabutan ng mga kalahok sa tanawin at sa wakas ay napagtanto na sila ay nasa isang death game. Nag-aalala, tumingin si Joe sa labas at nakita ang mga ilaw ng lungsod sa malayo, nakakaiba dahil sa ruta patungong New York, dapat ay karagatang Atlantiko lamang ang naroon. Gumawa sila ng malinaw na conclusion at napagtanto na hindi sila patungo sa New York, dadalhin sila sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, si Max na dismayado, na isa palang engineer at hacker, ay nagpas siyang lutasin ng problema ng mag-isa. Sinimulan niyang pakialaman ng kalapit na kagamitan sa kabila ng pakiusap ng kanyang mga kaibigan na huwag itong gawin hanggang sa matuklasan niya ang isang nakatagong screen. Isinaksak niya ito at di nagtagal ay natuklasan na ang flight ay patungo pala sa Oslo, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Altogether website. Ang revelasyon ay nagpataranta sa lahat at nagmakaawa silang palayain, ngunit inanunsyo ng host na oras na para sa ikatlong round.
Pagkatapos ay binanggit niya ang mga patakaran, bawat isa sa kanila ay dapat pumunta sa banyo isa-isa upang makatanggap ng mga instruction para sa kanilang sikretong tungkulin. Kung tatanggi sila, isang kaibigan o miyembro ng pamilya ang papatayin. Nauna si Joe at isinuot niya ang headphone kung saan kinausap siya ng host ng pribado. Binigyan niya ito ng isang tungkulin at binalaan na kung hindi niya ito matatapos, mamamatay ang kanyang anak. Binalaan din niya ito laban sa pagbubunyag ng kanyang tungkulin kahit kanino dahil kung hindi ay mananagot siya. Sunod, si Dave naman at sinabi sa kanya na ang buhay ng kanyang kasintahan ang nakataya. Kailangang tapusin ni Gwen ang isang tungkulin upang iligtas ang kanyang kapatid na babae, habang si Max naman ay dapat tapusin ang kanyang tungkulin upang iligtas ang kanyang kapatid na lalaki. Sinabihan sila na mayroon silang 45 minuto upang tapusin ang kanilang mga tungkulin, kung hindi ay babagsak ang eroplano sa gusali ng punong tanggapan ng website. Bagamat lahat ay nakatakdang mamatay, maaari pa rin nilang iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyong ito, kinuha ni Max ang palakol sa malapit at binasag ang screen sa pagkadismaya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na binigyan siya ng host ng tungkulin na patayin ng isang tao ngayon din, ngunit hindi niya ito gagawin. Sa kasamaang palad, dahil nilabag niya ang mga patakaran ng laro, pinutol ang kamay ng kanyang kapatid na nag-iwan sa kawawang lalaki na sumisigaw sa sakit. Nagbabala ang host na puputulan din niya ang susunod na braso kung hindi gagawin ni Max ang tungkulin. Nang marinig ito, tumayo si Max at nagbunyag ng isang nakakagulat na balita, ang lalaki sa video ay hindi niya kapatid. Sa katunayan, hindi siya si Max kundi isang impostor lamang na nag-hack sa totoong account ni Max para manalo sa libreng biyahe na ito at inilagay ang sarili niyang contact details. Sa wakas ay ipinaliwanag nito ang kanyang pagiging walang pakialam at kung bakit mali ang lahat ng kanyang mga sagot sa unang round. Nag-iwan ito ng gulat sa lahat at hiniling nilang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit ayaw sabihin ni Max dahil sa takot na baka saktan ng host ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinuntok siya ni Dave sa mukha at kinuha ang kanyang pasaporte para suriin kung nagsasabi talaga siya ng totoo. Matapos makumpirma na ang lalaki ay tunay ngang isang impostor, tumungo si Dave sa banyo at lumabas na ang kanyang tungkulin ay kunin ang pasaporte at alamin ang tunay na pagkakakilanlan ni Max. Ngunit kahit na ginawa niya ang utos, hindi pa rin pinalaya ng host ang kanyang kasintahan. Sa halip, binigyan niya si Dave ng isang bagong tungkulin, ang patayin ng impostor na si Max sa loob ng 3 minuto kung hindi ay mamamatay ang kanyang kasintahan. Sa labas, nagsalin si Joe ng inumin para sa lahat, ngunit ininom ni Max ang baso ng lahat. Sa sandaling iyon, lumabas si Dave mula sa banyo, kinuha ang palakol, at sinugod si Max para patayin ito. Nagawa niya itong saktan, ngunit pagkatapos ng tensyonadong labanan, natalo ni Max si Dave at pinatay ito gamit ang parehong palakol. Matapos ang labanang ito, inanunsyo ng host na dahil hindi natapos ni Dave ang kanyang tungkulin, ang kanyang kasintahan ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Pagkatapos ay ipinakita sa isang video na siya ay sinakal hanggang mamatay na nagpanginig sa lahat. Pagkalipas ng ilang segundo, pumunta si Gwen sa banyo at nagsuot ng headphones para makipag-usap sa host. Lumalabas na ang kanyang tungkulin ay ang patayin si Dave, ngunit dahil nagawa na iyon ni Max, binigyan siya ng isang bagong tungkulin, dapat niyang akitin si Max at makipagtalik dito. Nagbabala ang host na nakataya ang buhay ng kanyang kapatid, kaya kailangan niyang tapusin ang tungkulin sa pagkakataong ito. Pagkalabas ni Gwen ng banyo, tinulungan niya si Max na itapon ang bangkay ni Dave sa kwarto ng flight attendant. Pagkatapos ay hiniling niya rito na hubarin ang kanyang damit upang gamutin ang mga pinsala bago siya biglang hinalikan. Nang tumutol si Max, tapat niyang ipinahayag na dapat niyang gawin ito kung hindi ay mawawala rin ang kanyang kapatid. Naawa si Max sa kanya at pumayag, ngunit bigla siyang tumigil nang mapagtanto niyang malapit na sila sa luggage compartment. Kung makakalusot siya at mahahanap ang kanyang laptop, maaari niyang ipaalam sa mga awtoridad ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Sinubukan siyang pigilan ni Gwen, ngunit hindi siya pinansin nito at lumabas doon. Nang mapagtanto na nabigo na naman siya sa misyon, nagsimulang umiyak si Gwen, ngunit binigyan siya ng host ng isang huling pagkakataon, inutusan niya itong pigilan si Max sa pag-access sa luggage compartment. Dahil sa desperasyon na mailigtas ang kanyang kapatid, hinawakan niya ang palakol at muntik nang mapatay si Max, ngunit pinigilan siya ni Joe sa tamang oras. Malakas niyang sinakal si Gwen at pinatay, na siyang tungkulin niya noon pa man. Ngayong nabigo si Gwen, malagim na sinunog ang kanyang kapatid. Puno ng galit at paghihiganti, ginamit ni Max ang palakol at talaunan ay sinira ang pinto na nagbigay daan sa kanya upang makapasok sa luggage compartment. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nakakadiring amoy dahil maraming bangkay ang nakatago roon sa mga plastic bag. Laking gulat niya nang matuklasan na kasama rin sa kanila ang kapatid ni Max at natagpuan din ni Joe ang bangkay ng kanyang ina na nagpapakita na lahat ng kanilang mga kamag-anak ay napatay na bago pa man sila sumakay sa flight na ito at ang mga video ay pre-recorded lamang. Habang umiiyak sa takot si Joe, kinuha ni Max ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang laptop. Mabilis niya itong binuksan at sinubukang makipag-ugnayan sa pulisya, ngunit bumukas ang pinto ng cockpit at lumabas ang piloto na may dalang taser gun. Walang nagawa si Max kundi isuko ang kanyang laptop at winasak ito ng piloto.
Galit na galit, inatake siya ni Max at Joe at tinanong kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, ngunit agad nilang napagtanto na ang piloto ay binantaan din. Nagmakaawa si Joe sa kanya na ilapag ang eroplano, ipinaliwanag na pinatay na ng host ang kanyang pamilya, ngunit ayaw siyang paniwalaan ng piloto. Sa sandaling ito, biglang sumama ang pakiramdam ni Max at nagsimulang magkumbulsyon dahil lumilitaw na nilaso ni Joe ang kanyang inumin kanina. Para sana ito kay Gwen, ngunit uminom din siya mula sa baso nito. Sinubukan siyang tulungan ng desperadong si Joe, ngunit ang kawawang lalaki ay namatay sa masakit na kamatayan. Sinamantala ang pagkagambala na ito, tinaser ng piloto si Joe at bumalik sa loob ng cockpit. Nang magkamalay siya, sinabihan siya ng host na manood ng isang huling video bago siya mamatay. Ipinapakita nito ang isang 15 taong gulang na batang babae na nagngangalang Lucy, na nag-live sa Altogether website at gumawa ng hindi inaasahan sa pamamagitan ng labis na pag-inom ng mga sleeping pills. Ang 5 tao sa eroplano, si Dave, Max, Gwen, Joe, at ang piloto ay nanood sa kanya ng live. Sa halip na pigilan siya, nag-post sila ng mga nakakadiring komento, hinikayat siya, at ibinahagi pa ang video sa mga kaibigan at pamilya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nabunyag na ang host ay walang iba kundi ang ama ni Lucy, na ginagawa ang lahat ng ito para sa paghihiganti. Gusto rin niyang sirain ng social media company dahil hinayaan nitong magpakamatay ang kanyang anak, na siyang dahilan kung bakit patungo ang eroplano sa headquarters ng Altogether. Inamin ng desperadong si Joe ang kanyang pagkakamali at tinanong kung buhay pa ang kanyang anak dahil hindi pa natagpuan ang bangkay nito. Ngunit malamig na inangkin ng host na pinatay na niya ang anak ni Joe at inanunsyo na babagsak ang eroplano sa loob ng 5 minuto. Dahil wala nang natitira sa kanya, nagpa siya si Joe na gumawa ng isang huling mabuting gawa. Kinuha niya ang palakol at binasag ang pinto ng eroplano sa ere. Agad siyang hinigop palabas at napatay, ngunit dahil sa pressure, bumagsak ang eroplano sa karagatan sa halip na sa gusali na nagligtas sa libu-libong empleyado. Sa huling eksena, sa wakas ay ipinakita ang host at siya pala ay isang matandang lalaki na nagtatrabaho mula sa kanyang basement. Nabunyag na hindi niya pinatay ang anak ni Joe kundi inampon niya ito at pinalitan ng pangalang Lucy. Siya at ang kanyang pamilya ay itinuturing siya ngayon bilang kanilang anak sa paniniwalang ito ang kanilang anak na namatay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.